My dear friends, matagal-tagal tayong hindi naka-visit sa Rusi showroom, pero sa tingin ko kasi ito sa pinakamagandang dahilan para makapag-vlog ulit ng Rusi motorcycle. Nasa harapan nyo po ang bagong motorsiklo nila. This is the Rusi Flex 125. Matagal-tagal lang siguro akong hindi nakapag-vlog ng motorsiklo kasi masasabi kong walang katulad tong motorsiklo na to. Perhaps on the looks, marami tayong mababanggit dito sa motorsiklo na to, ang kanyang presyo, seat height reference, and ano yung benefit na makukuha mo kapag bumili ka ng isang bagong CFI. But before anything else, my dear friends, you know how it goes. Bring the sexy music on. Alrighty. Aminin, my dear friends, parang wala pa ako nakikitang hapon na ganito yung itsura. So masasabi ko talagang yung tipong nakakapanibago to and refreshing, kaya may rason talaga tayong mag-vlog ulit kay Rusi. And not just that, this is also a Rusi na FI, so isang additional yun para makapag-vlog. Una napansin ko kaagad yung kulay Although nung ni-research ko siya, may mga bright colors siya, pero nag-stand out para sa akin ang mga matte gray. Pagdating sa kanyang display, ganito po yung makukuha natin. Hand control niya, some lightings, ayan. And may adjustment din ng ilaw, pwede mong isara, pwede mong buksan. Start button, kill switch. Ang style niya kapag i-hazard mo, you turn the right, then you turn the left. Ganyan po. And kung ibabalik mo, ganun. So, kapag naka-turn right ka, pwede mong ibalik ng ganito. So, ganun lang po kasimple. Malakas naman po ang kanyang busina. So pag pinindot natin to, Odo, trip 1, Odo, that's it. That's pretty much it. The lightings, what you are going to expect. Check engine light. Hindi ko alam ano to Turn signals. Ayan yung mga turn signals niya. And isa sa maganda sa kanya, naka-digital po yung display niya dito. Nagustuhan ko kahit na inverted. May fuel gauge din siya. Maganda. It revs up to 12,000. Okay na okay naman po. Ang kanyang display for its price point na babanggitin natin sa dulo, para sa akin okay na okay siya yung pasado. So the lightings, ganito po yung makukuha natin. Ayan po yung DRL niya. Ayan yung lighting. And ayan po ang kanyang high beam. Ang ganda ng itsura. And pagdating naman po sa kanyang turn signals or sa kanyang hazard, yan, naka-hazard siya. So, ang ganda ng itsura. They're all LED. Maganda yung pagkaka-itsura. Pwede pang lalaki, pwede pang babae itong motorsiklo na to. Tignan natin sa likuran. Ganito po yung makukuha natin. All LED pa rin Maganda And ma'am, pahit po ako ng brakes. So, maganda pa rin yung itsura niya. To be quite honest. Alright. And isa sa pinakamagandang specification na makukuha mo dito sa motorsiklo na to, dry weight niya nasa 74 kilograms lang. Hindi siya lalagpas ng 80 kilograms kapag puno po siya ng oil at saka ng gasolina sa fuel tank. Ang ating model, isang 411, si Ma'am May, Mama Eco Yankee ang spelling. Ayan. And tinanong ko talaga yung spelling. Seat height reference natin. Ayan po. Sige ma'am, upuan niyo po. Ayan, imagine nyo na lang, 411 ka, lady rider, di ba? Pasok na pasok po sa seat height budget. Alright, I think it will not extend to 750mm na seat height kasi kung titignan nyo po, ayan abot ng isang 411. Itong motorsiklo na to, naka 124.9cc, naka 125 Fi na. So, isa sa lamang yun, ang kanyang horsepower expected 9.8. Katulad din ng mga carbureted nila and ang kanilang torque 9 Nm. Nasubukan ko si Rusi Gala ko back then. Although naka-specify siya ng 85 km, expect nyo pwede pa siyang lumagpas ng 85 km/h. Naka 3.5 liters gas tank capacity po tayo. Expect na makakatipid talaga kayo pagdating sa gasolina dito sa motorsiklo na to. Naka 40 to 48 km/liter. Almost 2 kilograms yung pwede mong ilagay dito. Pero yun nga, pasaway tayong mga Pilipino. Minsan nga, ino-overload pa natin yung pagpapasakay sa ating motor. Ay, hindi siya gawang China. Hindi siya gawang China. Manufactured in Taiwan actually. That's refreshing for me kasi nga yung Rusi Classic 250 natin, the Carb 1,
China made. Yung seat niya comparable to the Click, although this is not bad actually for an affordable scooter. To the looks department, nakita nyo naman yung ilaw. Tignan naman natin yung disenyo at saka yung kalidad. Pagdating sa quality, my dear friends, ito po yung matte gray na makukuha natin. Ganda eh. Naka gunpowder metallic yung styling niya. With the plastic over here. Ang daming mga patusok. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. And tignan mo yung mga shapes and curves niya. Yan, nagustuhan ko lang talaga siya. Baba tayo. Carbon fiber hint plastic on this part. Ang ganda din ng disenyo. And all the way, yung tipong may magkakasunod yung mga patusok nila. Yun yung nagustuhan ko. And nagustuhan ko rin yung styling niya dito eh. Kung titignan mo, ayan o. Ang ganda ng pagkakagawa, my dear friends. Hindi siya pinagdamot, kumbaga. And pati yung pagkakagawa and pagkakahawi ng kanyang ilaw, maganda din. And may mga makikita kang disenyo dito. Although medyo overkill sa akin to, pero hindi ko sinasabing pangit. And also, on the fender. Sa tingin ko tatanggalin ko to because of the gray and yellow color combination. Parang hindi ko siya nagustuhan. Susi, ganito yung styling. Dito mo uugutin. Wala siyang lock option pero okay lang. Minimalist yung style niya sa kanan. Malalagyan naman ng maayos or at least multiple cellphones sa kaliwa. And may USB charging port siya. Ayun yung makukuha natin. And yung hanger na dito. Hindi nga lang masyadong spacious yung footboard niya. And wala din siyang hanger dito. Ito yung styling na nagustuhan ko rin sa kanya. Nakita natin tong ganitong style or ganitong materials sa kanyang harapan. Nilagyan din siya dito na parte. Kaya nagustuhan ko. So on this part, ganyan ang pattern ng kanyang plastic. Sana ginawa na lang ganito. Pero hindi ko sinasabing pangit, my dear friends. And ito po, kung titignan nyo, ayan o. Maganda yung mga pagkakahawi niya. May butas tayo dito to keep the engine dry, I think, and also for the aerodynamics. Pillion peg, hindi rin pinagdamot. Ito yung style na ginagawa ng mga Japanese motorbikes. Yung tipong kitang-kita yung part dito, pero pag tinignan mo na dito, walang ganong laman. Pero it's not a bad thing actually. This is supposed to make the motorcycle light. Grab bar, nicely done as well. It's not that perfect, pero yun nga, may Motorola siya na sign, kumbaga, pero looks good. All the way here, pati sa kanyang fender, hindi pinagdamot. Tingnan yung pagkakapinta. So, iwas kalawang tayo, kumbaga, kasi sa metal. Ito po, plastic material. And I have to mention this one, kasi ayun, ang ganda na pagkakagawa ng kanyang rear fender. Hindi po siya pinagdamot. And yung quality at saka looks, masasabi mong hindi na kailangan tanggalin. But if you must, pwede mo tanggalin dito. Easy to detach siya, my dear friends. Ang linis din na pagkakagawa ng kanyang mudguard, metal, plastic. And ito yung nagustuhan ko sa styling ng mga China bikes actually, or mga non-Japanese bikes, yung they try to make it accessible na sa mga riders kung magtatanggal sila ng mga dapat tanggal. Easy to detach. Ayan. And tingnan natin dito. Ayan po, exhaust. Maganda naman ang pagkakaitsura ng kanyang exhaust cover. Although I experienced on my Rusi Classic 250 na this one, mabilis kalawangin ang parte na to at saka yung mga gilid-gilid niya. But it's not that bad. Kailangan mo lang talagang linisin palagi. Pati din yung fan niya dito eh. Ayan o. Ito yung makukuha natin sa kanyang fan. Covered properly and beautifully. Kaya okay na okay pa rin. Ito yung naka-single-sided swing na makikita mo talaga siya kahit na may tambucho. Sa tingin ko inayos nila to from the Gala kasi parang hindi kita ng masyado yung sa Gala or hindi siya revealing kumbaga. Or may contrast siya ng black and ayun, metal look on this part. So okay na okay siya. And sa tingin ko nakakita na rin ako ng ganitong tipo ng wheels coming from a Japanese bike, yung tipong ayun, naka-starfish type siya. Dyan banda, kita yung ganda. Dito naman, nakasara siya. So may top and bottom siya. Parang starfish. The same thing as on this part as well. Ayan. Ito yung bottom. Ito yung top. Isa sa ma-mention ko sa kanya is yung pagkalaki ng pagkakalagay sa kanyang disc brake. Ayan po, malaki naman po. It's not branded with anything. Naka-drum brake tayo sa may likuran niya na makukuha natin. When it comes to the wheels and tires, I hope it's tubeless. Pero tignan natin na maayos. So naka U1 chain siya na tires. Naka 70, 90, 14 tayo sa harapan. Sa kanyang likuran naman, naka 90, 14 naman po. I'm happy to say, my dear friends, it's not tubeless. Sorry po. Ayan o, naka-tube type siya. Naka-front suspension tayo. Inverted. Sa likuran naman, naka
naka-monoshock tayo sa gilid. Kasi nga, ayan o, artistically done, ginawang Ducati yung swing arm na. Ngayon, kung bibili ka ng motorsiklo na to, the Rusi Flex 125 Fi is available at 61,000 pesos. Cash on delivery po yan. And kung utangin nyo, 3,000 po ang kanyang lowest down payment. Easy to access, kumbaga. Ang kanyang monthly nga lang on the other hand, 3,700 Philippine pesos po. Sa tingin ko, okay pa rin kung nasa budget meal ka. Meron siyang rebates na 300 pesos kapag babayaran mo siya on or before the due date. Link in the description na lang si Ma'am May with the Mike, Echo, Yankee. Ayan, yan yung spelling niya. If you are trying to contact the Rusi Santo Tomas or Rusi Tibalog, Davao del Norte. So, massive shoutout nga pala sa mga taga-Rusi friends natin. Si Sir Efren Partosa Jr., si Ma'am Ivin Pacacao, and to all the staff of Santo Tomas Outlet, si Sir Jose Flores, si Ma'am Mercy Sanchez, si Ma'am Arcala Christine Joy, and si Ma'am Jessa May Masamayor. Masamayor, no? Ito ba si Ma'am May? Ito si Ma'am May? Jessa May? Mercy Arcala. Okay. Mercy. Iba pala yung Mercy Arcala. So, Yung connected sa'yo, sir, yan yun. okay. Mercy Arcala. Si Sir Raul pala yung isa. Si Sir Raul Sanchez. I confused it. Tignan mo mali. Anyway, massive shoutout sa kanila and ayun, natulungan tayong makapag-vlog dito sa outlet nila. Dear friends, sa lahat na nakita ko kasing non-Japanese bike, ito yung na-intriga ko and alam nyo naman kapag may bago or kapag hindi pong may konting advancement ang isang kumpanya, bina-vlog natin. Wala naman tayong pinipili. So ayan, para kanina itong motorsiklo na to, I should say, para to sa mga yung tipong bago. Kasi usually, ang mga commenter natin sa ating mga Rusi vlogs, lalong-lalo na sa scooter, is mga bagong rider or otherwise lady rider. So ayan, let me know in the comment section below what you think about this motorcycle, and if you have violent reactions, go at it. If you happen to like this kind of video, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying, my dear friends, and trust the process. And I'll see you in the next. Pakis! Tawagin mo na maayos yung parang kay Redford White. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Ming 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 ming.